Magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras at siyempre tayo po tatalakay muli ng mga mainit na issue. Ako po si Eli Saludar, kasama natin si Attorney Manny Luna. Magandang araw sa ating lahat. At siyempre si Secretary Jing Paras. Yes, paring Eli, at of course, ang aking kaibigan, Attorney Manuelito Luna. Of course, syempre, di natin makalimutan batiin ang ating mga mahal na mga kababayan na nakikinig ngayon dito sa ating or nanonood sa ating programa, podcast, Iparas kay Paras. At of course, di rin natin makalimutan ang hinaing ng ating mga kababayan na hirap sila, lalo na Christmas time. It seems that a lot of people, parang this is a bleak Christmas para sa ating mga kababayan dahil sa ekonomiya natin, sad-sad na, hirap na hirap, ang inflation mataas pa rin, ang dollar exchange and the peso ay sad-sad na rin ang pesos natin. So, talagang kawawa ang ating taumbayan. Andyan ay dahil lamang sa kabulastugan nitong presidente natin na sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay isang bangag at marami naman ang naniniwala na sa pananalita ni Marcos ay nagkakaroon ng lockjaw at pabalang-balang ang mga sinasabi. So, yun po mga kababayan ang dahilan bakit naghirap tayo ngayon. Okay, pag-usapan natin, Secretary Jing, Attorney Manny, itong issue sa Bicameral Conference Committee at yung budget. At siguro tanong ko muna, sa yung pagiging kongresista sa loob ng 9 na taon, may nangyari ba na ganito na isang cabinet secretary natapos na yung budget deliberation tapos biglang babalik sa Bicam at higit sa lahat, ang isang presidente may kinampihan sa isang kapulungan? Wala akong naalala, no? Once upon a time, siguro in my second term as member of Congress, and ako ang chairman ng isang committee, naging member din ako ng BICAM. Pero hindi ko maalala na mayroong ina-allow. Kasi when you say a bicameral conference committee, it's exclusively for the members of the House contingent and the Senate contingent. Alam mo, walang saysay yung sinasabi ni Gatchalian at sinasabi ni itong vampira look na babae, yung chairman ng committee daw ng yung Swansing, na pwede pang humabol ang isang resource person. Why, that's a no-no in a bicameral conference. You cannot justify it in any way. Kaya labag sa patakaran niyang pinapapunta pa nila ito si Dizon. Why? Because the name itself, Bicameral Conference Committee, it is reconciling. Ang purpose dyan is to reconcile. Bakit nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee? It's to reconcile differences. It is not to amend what has already been written. That is to reconcile. Pagtutugmain yung version ng House at ng Senate. Oo. And that is among themselves, not to be settled by somebody else outside the executive. Ako, Seka, I have an experience observing a BICAM several years ago. I've never seen something like that. No secretary. Of course, may mga bisita nandun. Andun din kami nakaupo. We were just observing. Hindi na kami makasalita kasi bawal But this is on the books na ngayon na Seka. Parang world record ito. Tsaka nakakatawa itong BICAM na ito, no? Kasi halatang-halata ang House of Representatives na mayroon silang kampihan with Vince Dizon. Parang ginagawa ang hands ko dito ay nakikiusap yung Vince Dizon
Dahil siguro sa kanyang misgivings, kasi alam mo ito si Vince Dizon, wala naman talagang kakayahan yan. Who is he? He does not really have the stature of becoming a secretary. Hindi naman siya engineer siguro. Hindi. Alam mo, with due respect, he only catapulted to be known, to be qualified for that position dahil hinatak yan nung panahon ni Duterte. He was just, dahil kay Alan Cayetano was very influential in the Duterte administration, binigyan ng pwesto sa Clark, BCDA. Pero at that time, there were already questions about his qualification because ang pagkakilala ko nito si Vince Dizon, with due respect, I have nothing personal against him kasi kaibigan ko rin yan. I-runner lang ito ni Kiambao, ni Cesar Kiambao. When Cesar Kiambao was handling the Stratcom, yung kanyang kontrata sa LTO. And during my time, I remember clearly when I was the chairman of the Committee on Transportation and Communication, there were questions raised on the facilitation of yung data doon sa LTO. At that time, there were protagonists, yung si Colonel Cuevas na gusto rin niyang kunin yung kontrata ni Kiambao. And I remember during the course of the hearing, lumapit sa akin ito si Vince Dizon at the time. That was a long time ago though. At tao daw siya ni Kiambao. Okay. May mga dineliver sa akin mga documents and so on. So that's how I remember him to be just a mere runner. Then, there was a time na nung nagka-interest si Cayetano to run for vice president, parang chief of staff niya ito, there were some congressmen na we were invited in a French restaurant. Ito yung, after Cayetano left, ito yung humarap sa amin si Vince Dizon. He was parang staff ni Alan Cayetano. So, in other words, meron siyang legislative experience. Legislative Sa experience. Senado, no? Pero, now, to be branded or to be considered as a super secretary and to conduct himself in a hearing such as gargantuan as this BICAM, parang hindi naman tama na masyadong binibigyan ng recognition or importance yung pagka-sekretary nito. Oo. Tapos, halatang-halata na prior to this BICAM, probably he had some misgivings, he had some mistakes. At pinapahabol niya ngayon through the House of Representatives. Yun ang ginagawa niyang abogado para mapasok niya yung mga hindi niya nagawa. So, klarong-klaro dito sa BICAM na inaabogaduhan siya ng mga taga-House of Representatives. So, it's very clear. So parang may usapan dito na? Parang may usapan yan. Kaya nga ngayon, lumalabas sa PCIJ, na naghimay ang PCIJ, ang daming mga insertions headed by the Speaker of the House. Hindi ko alam na ganun pala kasi I've always known Buji to be a respectable person. Matagal kong kasama ito sa House. I have been to his place in Isabela and so on. We're good friends. I've always considered him as an upright person. Pero hindi ko alam na nagsisingit din pala ng katakot-takot na insertions. Kung ginawa ni Romualdez yun, tapos gagawa ka rin, anong pinaglalabas nyo dyan sa House of Representatives? Tapos ang number one na nag-i-insert, magkapatid pa. Yung vampira looking at saka yung lesser vampira looking na kapatid. Anong klaseng pamamaraan ito sa gobyerno natin? Tingnan mo, halatang-halata. Ito si Rufus Rodriguez, ano ba ito? Korte? Na tinuturuan mo na sumagot si Vince Dizon, leading question. Pakinggan natin itong ginagawa dyan sa Senado na
parang Sa BICAM, ha? sa BICAM. Ito, mga kababayan. There are allegations that your proposal for reconsideration will restore the budget in the HGAB and the prices that will be reduced will be restored back to the projects that we have. Is that correct? Absolutely false, Mr. Chairman, because the special issuance stands and it will stay there as long as we are here, as long as the President is here, and as long as I am the PWH Secretary. And in fact, you have the costas materiales, which are already even implemented already for the 2025 projects that has not been procured yet. Is that correct? That is correct, Mr. Chairman. Therefore, the allegations that we restore the prices to what has been reduced is absolutely incorrect. Opo, Mr. Chairman. And we are saying that you are recommending the HGAB figures as a starting amount. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Because you are the agency that will implement all public works and highways projects, correct? Yes, Mr. Chairman. Nako, nakakatawa ito. Parang ginagawa nila ng isang hearing ng korte. Si Rufus yung abogado, ang kanyang witness ay si Vince Dizon. Kino-coach at bringing leading questions. Spoon feeding ang tawag Spoon yan. feeding. Obvious na mayroong usapan yan sa House of Representatives at saka si Vince Dizon. Which we will later on show that may komentaryo si former Senate President Frank Drilon saying that this is a grand scam in the Senate where the House of Representatives, in connivance with the President Marcos Jr., is trying to subvert the bicameral conference committee. In short, brasuhin. Babrasuhin, nasa likod si Marcos, kinausap niya yung mga congressmen na mag-abogado sa bata niya na si Vince Dizon na nakakatawa. Kasi pinag-advertise nila, pinapag-propaganda na nila na ayusin natin ang wala nang most corrupt budget tulad ng 2025. This will be a budget that is smooth and respectable. Grab-free. Pero dito, kitang-kita. Pakinggan natin si Senator Amy Marcos at saka si Former Senator Drilon. Hindi, si Tulfo. Si Tulfo. Si Senator Kung anong sinasabi nila dito sa muro-muro ng House at saka si Vince Dizon. Okay. Now, tell us, convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan, puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala man lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho, puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi ito, pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay hindi masasayang. Kasi hindi pa tayo tapos sa flood control anomaly, ito na naman tayo. So hindi mo rin kami masisi
na ikaw ay ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao ay kalukuhan po ito at tayo ho ay nagdadrama dito. Kaya convince us, convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Tulfo. Unang-una po, no, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po ito bagong proyekto. So therefore, hindi po ito insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero tingin ko po, unang-una, no? Naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin, no? At hindi ko sila nasisisi. Pero, ang gusto lang po naming sabihin is, binaba na po, base sa utos at direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Pinagsasabi nito, hindi daw insertion. Alam mo, ano bang meaning ng insertion? Wala na yan sa proposed HGAB eh. Yung HGAB, yun yung version ng House. So kung wala na doon yan, tapos babaguhin mo, insertion yan. Ang aking take dyan, Sec, is that is hindi lang siya illegal na insertion. It's unconstitutional insertion. Hindi po yan pinapayagan ng saligang batas. At because meron tayong bagong decision doon sa PhilHealth case, there is a prima facie evidence that this is an unconstitutionality that can be raised or assailed before the Supreme Court. So I'm warning these people, they better think first before opening their loud mouths. Delikado to, Sec. This is another thing which will infuriate the public. Galit na nga ang publiko at dudang-duda sa ginagawa nilang insertion na ito. Tapos, ito pa, may sinasabi pa si Ginang Senator Amy Marcos. Makita natin yung binuboljak niya ito si Vince Dizon. Gusto kong malaman, real talk konti ha, ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, zero. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi po ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so, po ang yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo. Tingnan mo ito, I mean, I don't think this guy is talking sense eh. I mean, with due respect, nothing personal. Ang klarong-klaro sinasabi ni Amy. So, kung i-restore namin ito, hindi pa kayo nag-early procurement, di madidelay din. He admitted. So, what is the purpose na ipipilit mo ito kung madidelay lang naman? Tama.
why don't you postpone this to 2007? At doon mo i-restore itong hindi na sali ngayon sa 2007 budget. Bakit mo pa guguluhin yung BICAM at ipipilit mo, ginagawa mong kasangkalan yung House of Representatives para pilitin ang mga senador. At they have find a reason to blame them for any budget reenactment. Or Kasi kung deadlock. magkaroon ng deadlock, Oh. there will be a reenactment. So, di ba nakakatawa? At ito coming from an expert opinion, ito si Dison talagang ang ginagawa mo, pinaggugulo mo yung daldal ka ng daldal that you were asked by the president to set reform in the... Bakit hindi ka muna mag-concentrate sa reform? Bakit mo masyado kang dedicate dito sa ang dami pang mga hindi na-implement ng mga projects sa 2005. 2025. 2025. Bakit hindi mo muna yan i-concentrate tapos kung ano man nadagdag ngayon, yun. Pinipilit mo at sisirain mo ang stand ng Senado. Di ba? Tingnan mo itong sinasabi ng dating Senate President Frank De Leon, who is a man of wisdom. Ito, pakinggan natin ang sinasabi niya tungkol dyan sa mga pinaggagawa niyo dyan sa BICAM. PPWH budget, okay? Number one, that was unprecedented for Secretary Vince Dizon to appear. Was that improper, unethical, or did that ever happen during your term? Number two, sinong mananaig, sinong masusunod? Ang hinihingi ng mababang kapulungan na i-restore o ang nais ng Senado na wag i-restore? First, let's talk about the present situation. You correctly said we have a deadlock. This is an opportunity for us to really correct the budget, because Karen, this is the first time I hear the president at this stage of budget deliberation saying, senators, you agree with what the congressman proposed. If I recall correctly, he said he favored the restoration of the 45 billion out of the budget of DPWH. I may be wrong, but I haven't heard a president before who intervened in favor of one side in a budget deliberation. I think this indicates that the president is realizing that he is a lame duck, but his intervention in this manner, to me, is wrong, because then that will embolden the members of Congress, of the House of Representatives, and insist on the restoration, because they have the president behind them. Now, having said that, Karen, this may be an opportunity for us to be able to correct this budget, because as Dr. Tony earlier said, there are a lot of other things which should be corrected. So let us risk a deadlock. Let us risk a deadlock so that a reasonable compromise can be achieved. The economists will always tell us that a deadlock is not good for the economy. I agree, because 20% of our GDP is public spending. But, given the circumstances that we are in today, it's better probably that we force a deadlock, compel a compromise, and come out with a better budget which really can spur growth for our economy, which now is in doldrums. Karen, when I was Senate President, upon instructions or upon the request of then President Gloria Macapagal Arroyo, we had a deadlock and we had reenacted the budget. So it is not the first time that it will happen. I am certain that if the deadlock is carried through, in a few weeks' time, there will be a new budget. And maybe there will be some harm in our growth, but to me, the exchange is better governance, good governance,
and a budget that is more responsive to the people's needs. Okay, but in a situation like this right now, number one, the BICAM is being live streamed. So, observers are actually, even Professor Shelo Magno of the University of the Philippines said in an interview na napakasakit kasi sa live stream nakikita mo talaga na ang mga lawmakers, ang mga kongresista, pansarili nila yung ipinaglalaban because now you are seeing it with your very eyes. In the past, you never knew what was going on in the BICAM. So it can be both good and bad, but mostly good. But let's say the House will not give in. The Senate will not give in. Sabi ng Senado, we will not restore 45 billion. We refuse. Diba? What can happen? I mean, under the law, what happens? Is there, if the budget isn't signed by a certain day, does it automatically go into a reenacted state? Yes, by December 31, if no new budget is signed, then the present 2025 General Appropriations Act is reenacted. That means the salary will go on. It is the discretionary portion which has already been executed, which can no longer be utilized. But in a reenacted budget, those capital outlays which were not utilized will continue to be effective. Given the efficiencies of government that we see today, I do not know to what extent we will really be harmed by a reenacted budget for a few weeks. I am advocating this because we need to have a reasonable compromise. If we give in to what the House wants, then we are back to the same situation as we are this year. We're in 45 billion in excess funds for DPWH. And remember, Karen, 2027 is already a year before the election. And therefore, the election year budget will be will come to fore. If we do not correct the budget today, we will make it worse in 2027. Therefore, the Senate must take a strong stand. The people are behind them in really implementing a reform that will be good for our people. I repeat, Karen, we have gone through reenacted budgets before. Specifically, when President Gloria Macapagal Arroyo was in office, he requested me, let's have a reenacted budget. The economy did not collapse. Well, maybe there's some postponement of some projects, but delays in projects is nothing new to us and will not make our economy collapse. So, very clear. Ang pinapangaral kay ni Frank Drilon dyan sa mga senador ay huwag kayong magpa-dala. Huwag kayong bibigay. You stand your ground. Because, so what? Alam mo, ang problema lang kasi dito, matatag yung mga ibang senador. Pero itong kanilang chairman ay Sino ba yan? kakampi ng congressman. Kasi siyempre yung kapatid niya, bata-bata ni Marcos doon sa DSWD. So, klarong-klaro ito si Gatchalian na bantay sa lakay sa mga senador. Kunyari, on the one hand, is trying to show that he's not in favor of, pero dahan-dahan, kumakampi siya. Parang hinihilot-hilot niya yung mga members ng Senate. Which is very obvious that ito si Gatchalian ay bantay sa lakay sa mga senador. So, hindi maganda yan na Sec Jing kung ganyan. Hindi maganda. With due respect. At saka, nasaan niya yung Senate President at saka yung Ping Lacson? Si Mr. Budget. Anong sinasabi nung Mr. Budget na nung una, we will not surrender to the House. But little by little, doon sa Department of Transportation na budget, nag-giveaway na sila.
Oh, unang nag-giveaway yung Loren Legarda. Oh. Oh, tapos sinasabi ni Loren, I will agree to my chairman. Oh, tapos yung chairman, bira ng bira in favor of the changes. Pero dito, Seka, we might be forced, you and me, probably another one, to bring this before the Supreme Court. Yes. To me, this is prima facie proof. Actually, what of Drilon has unconstitutionality. stated, na nakialam itong bangag na presidente, lame duck na daw, and he wants to exert his power to make it appear that kontrolado niyan yung House. Oh, that's unconstitutional. No. What the president is doing interference in an independent body such as the House of Representatives vis-a-vis the Senate is a clear indication that he has violated the Constitution, the separation of power. At saka yung budget process itself, there is a violation of that. And it's very clear that the president may have gravely abused his discretion, and even Secretary Dizon in this respect. Well, being the alter ego, why is he insisting? Because the man behind him is pushing him. Because nag-i-insist So may basbas ng Pangulo. May basbas yan. Na i-restore yung 45 billion. Kaya nga obvious na obvious yung sinasabi ni Saldico na mahilig talaga sa singit itong presidente na ito. Pero dito, Mahilig sumingit lumilitaw. at magpasingit. Yeah. Seg, lumilitaw na parang iba yung sinasabi noon ni BBM na malinis na budget, wala nang insertion, Wala, lahat. oo. So, dahil dito, parang... Siya ang obvious. Kasi alam mo itong Pangulo natin, Wala sa ay, ayos. hindi yan Pangulo Panggulo yan I think the right pronunciation for this guy is, he is not a president. He is not a Pangulo, but he is the Panggulo ng ating bayan. Oh, incapacitated talaga. Incapacitated. Oo. So, anong sinasabi ni Saldico? Mahilig itong magpa-insert. 100 billion pina-insert niya. And he made 25 billion as kickback. So, ngayon na naman, baka may ini-insist niyang mag-insert na naman ng 45 billion doon sa public works. Baka. So, may kakatuhanan yung sinasabi ni Saldico na talagang nagpa-insert siyang 100 billion. Ngayon, sinuutusan niya si Dizon to convince the House of Representatives to help him na maka-insert na naman ng 45 billion. Ito si Marcos. Ang bira, no? Through the restoration of the 45 billion na nakalatag na sa Senate version. So, this is a budget insertion at the BICAM It's level. very clear. Very clear. And unconstitutional at that. Yes. Okay. Yung sinasabi ni Vince Dizon, this is not insertion. Paano hindi insertion? Tapos na yung GAB. Oo. Tama. Reconciliation na lang of the difference. Tapos papasukan mo na naman ng panibagong kamada. Ikakamada na naman uli yan. Kasi when you restore 45 billion, alam mo kasi ang rule sa budget, you cannot increase. Pwede mo realign lang. Realign ka lang. So kung i-restore mo yung 45, you have to That will increase the HCAM. Yeah. you have to remove the other some budget will have to be sacrificed for the 45 billion. Yeah. Yun, tama. Diba? Tama. That's plain stupidity. Okay. Okay, so abangan natin yung susunod na kabanata dyan kung So, ang Senado ba ay magpapadala. kaya nga, kung magpapadala kayo kay Gatchalian na bantay sa lakay ng House of Representatives, useless yung pinagdadaldal ni Tulfo na, dito sa text message, people are clamoring na huwag tayong dito, huwag tayong gumano. Useless yung pinagdadaldal ni Amy Marcos. Useless yung pinagdadaldal ni Pia Cayetano that we cannot allow that. Total, madidelay naman. And let it be, added itong mga projects na ito sa 2027. Pwede naman yung kasi sinabi. delay din naman Tama. So, Useless maabutan, din. Yung sinabi nila Senator Lacson at Soto na
2026 yung pinakamalinis na budget. Wala. That's only a PR stunt. Dapat nga, nakialam si Soto dyan. Hindi totoo yan. Awatin niya itong bantay sa lakay na si Gatchalian. Otherwise, kinain din niya yung sinasabi niya ni Soto. Okay. Okay. So, yan po. At abangan yung mga susunod pa nating episode at abangan nyo nating issue ito. Yes. Huwag kalimutang mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.